kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang oras mga katiyats, mga ka-treasure hunters sa buong Pilipinas at sa ating mga katiyats in abroad na nanonood ngayon. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa labas ng bansa. Alright, so ito yung sign na nakita ng ating katiyats. Ito yung symbol. Well, oo nga, para siyang spoke sign. Okay, meron siyang 5 sun rays. Kaya ngayon natin ibahagi ang dalawa kasi ang spoke sign na iba-iba ang kahulugan. Hindi lang isa ang kahulugan ng spokes. Meron siyang 2 kahulugan o baka 3, pero dalawa lang yung nalaman ko. Okay, so ito atin i-close up to. So ito nga yung spokes. So ito yung close up. Malalim siya, mga katiyets. So kung talagang malalim ito, sabihin natin 6 inches ang lalim. Ang direksyon nito ay papunta sa ilalim ng bato. Kung yan talaga ay malalim. So halimbawa, ito yung malaking bato na yan. Ito yung butas. Halimbawa, ang butas ay malalim at paislant. Ganyan. So, ang ibig sabihin yan ay papunta tayo sa under ng bato o ilalim. Ang hukay. At ang spokes ay nagsasabi na yan ng lalim. So, 5. So, ibig sabihin pwedeng 5 meters or 5 yards ang lalim. Ayan, kung malalim talagang tong butas na to. Pero kung hindi siya malalim, nasa 1 inch, 2 inches, ay pwede nga siyang spokes. So kapag spokes na ganito na nakatagilid ang pagmarka sa bato, ay of course, yan ay sign ng east. Ang spokes ay sun yan eh. Tinatawag lang yan na spokes sa termino ng treasure hunting. So ang east, kasi ang Japan ay nasa east, kaya land of the rising sun ang tawag ng Japan dahil nasa east sila talaga. Okay, kaya kung tatayo ka dito, halimbawa ikaw ito, tumayo ka diyan sa may bato, tingnan mo sa kompas mo. Kung wala kang kompas ay mag-upload ka ng kompas apps sa cellphone para dala-dala mo palagi. So kapag tatayo ka dyan, hanapin mo ang east. Halimbawa ang east ay narito sa kanan mo. Halimbawa east yan. So ito lang ang bilangin kung ilang sun rays. So yan ay meters. Pero ang tamang sukat talaga ng spokes ay 1.2 meters yan ang haba ng bawat spokes. So 5 yan, ibig sabihin hindi yan 5 meters kundi 6 meters ang distance ng item papuntang east. So kung ang east halimbawa ay dito, so 6 meters na yan instead of 5. Kasi ang sukat ng spokes ay hindi eksaktong 1 meter, hindi rin eksaktong 1 yard, kundi may sobra siya na kaunti. So 1.2 meters yan, mga katiyet. So yan, yung paghanap diyan, basta't ganito ang pagkaukit na nakatagilid sa bato. East lang ang hanapin. Ngayon kung nasa ibabaw ito ng bato na kaukit, dito tayo. So halimbawa, ang spokes naman ay dito sa top, sa patag na sa ibabaw. So halimbawa, ang bato ay patag at nasa ibabaw yan, merong 5 na spokes. Ayan, so ito na yung iba na ang kahulugan nito dahil ito'y treasure under or treasure on the spot sign. Ngayon ang kanyang mga guhit ay hindi na siya nagsasabi ng east.
Hanapin lang dyan ang pinakamadiin, pinakamalalim na guhit at yun ang sundan. So halimbawa dito, saan ba dyan ang malalim at diin na diin at mahaba-haba? So ito yun eh, ito. Ayan, so yan ang sundan. Mga katits, kung dito yan, papunta yan dito. Kung sa ibabaw yan ng bato na kamarka. Ayan, so hindi na natin susundan ang east kapag nasa ibabaw ng bato na kamarka ang sun symbol, dahil ito'y treasure on the spot or treasure under. Pwedeng dito lang siya sa gilid, pwedeng sa likod, or pwedeng sa ilalim siya ng bato. So katulad dito sa ating sample ay ito yung pinakamalalim. Ito. Kaya pwedeng dito lang yan nagilid ang paghanap. Or kung dito talaga yan hukayin sa kanyang gilid mismo, ay siyempre mahuhulog ang bato. So hindi diyan nagbaon ang hapon. Pwede silang dumidistansya ng 3 meters. Ito yung mga distansya nila sa bato na medyo safe. Papuntang 5 meters na yan. So safe na yan na hindi gugulong ang bato sa hukay. Halimbawa dito, ito yung hukay nyo at ito yung bato na may spoke sign. O siyempre, di ba? Kapag dito tayo naghukay, gugulong ang bato at matabunan ang inyong hukay, pati pa kayo ay matabunan. Kaya ang ginawa ng hapon, dumidistansya talaga sila sa marker na bato para hindi gugulong. Pero minsan kapag sobrang laking mga bato na parang mga bahay na, ayan yung manilagyan nila ng treasure under, kasi kahit hukayin natin itong under ng bato ay hindi gugulong ang bato dahil napakalaki niya. At yung tunnel nyo ay 1/4 lang sa size ng bato. So hindi mag-shoot ang bato sa tunnel. Kaya pwedeng kapag ganyan ang mga malalaki, parang bahay kubo, malalapad na bato, pwedeng under ang hukay. Pero kapag itong parang mga baboy lang ang laki, parang kalabaw, gugulong yan eh. Kaya dumidistansya talaga. So ito yung sikreto, kapag spoke sa ibabaw ng bato, hindi na tayo maghanap ng east na malayo na distansya, hindi na east direction, kundi hanapin lang yung sign, yung madiin na pagkagawa na sign. So dito, meron ding dito, parang dugtong to eh. Nakita niyo ba to? Parang dugtong siya. So pwedeng ito rin. Depende kung alin ba diyan talaga ang mahaba, malalim-lalim na sun rays. So ito papunta doon eh. So hindi yan lalayo dahil treasure on the spot ito. So pwedeng 3 meters lang. Hindi siya lalayo. Ngayon ang gamitan nyo to ng dowsing, Japuan, o kahit aurameters or pendulum. Ikotin nyo 5 meters galing sa bato. Ikotin nyo circumference ng 5 meters. Detect ng detect lang at markahan nyo ang mga malalakas na deteksyon. At yun yung hukayin nyo. Ngayon kung magkataon na dito sa sinabi natin na sundan ng mahaba na linya, kung dyan talaga mag-detect ng malakas, so malaki ang porsyento na nandyan nga ang item na katago. Alright, so yan na aking may bahagi. Partial analysis lamang sa spoke sign, mga ka-TH. At walang mawawala sa atin kung hukayin natin yan, pagtatawanan man tayo. Kung ganyan talagang ituturo sa atin ng Panginoon na hukayin nyo yan, bakit hindi natin hukayin, di ba? Ako lang naman ay tumutulong sa abot ng aking makaya at sana minsan nga nagdasal din ako sa Panginoon na i-guide yung aking pag-iisip na matama natin yung ating analysis para hindi lang tayo makakatulong kundi sobrang makakatulong sa ating mga katiyats at magbago ang ating mga buhay. Okay, so ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Pag-subscribe lang sa mga bagong nakabisita sa channel para palagi tayong updated. Sa aking mga followers, noon pa man hanggang ngayon, maraming salamat at mag-ingat palagi.